Para sa mga kababayan natin na kailangan ng PSA at dapat ito ay naka-DFA apostilled, this video is for you. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and notification button para update ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And ayun nga, for this video, pag-usapan natin yung about sa requirements for visa. If ever kung saan mang bansa po kayo pupunta at kailangan nyo for visa application for family reunification or for family visit, ay kailangan po talaga ng birth certificate, marriage contract, or Senomar, ganyan, na naka-DFA apostille. And eto nga, this video, ayan, panoorin nyo po hanggang sa dulo. Kapag ngayon pa lang po kayo kukuha ng PSA at magpapa-apostille sa DFA. So, bali po, last year, 2025, ako kumuha ng mga requirements for our visa application at ang una ko nga pong ginawa ay kumuha muna ako ng PSA kasi ganun po yung before na process dahil pwede pong magpa-DFA apostille na pupunta mismo sa DFA. By the way, sa DFA Asiana ako nagpa-DFA apostille and kinuha ko doon sa Double Dragon. Ganun pa po yung process before. But since March 2026 na bago na po yung rules nila about sa pagpapa-apostille ng PSA at saka yung sa CAV, yung sa CHED. Ayan. Online na po yung pagkuha ng PSA and then pwede po tayong kumuha via e-apostille lang or hard copy na pwedeng ipa-deliver sa atin na kasama na yung PSA at saka yung apostille. Yung PSA ko at saka yung PSA ng anak ko ay sa previous process yung kinuha na yung birth certificate ng asawa ko ay ginamit na or ginawa na namin yung process via online. Reminders, kailangan nyo po ng valid or active email address. And then, yung pag-payments nyo, pwede pong via GCash or other e-wallets or via card. And then, kailangan po dito sa online is naka-liveness verification. So, kung ikaw po yung kukuha ng birth certificate mo, so ikaw po dapat yung makikita doon sa liveness verification. And sa dulo, meron po yung option kung gusto nyo ng e-apostille. So, pipiliin nyo lang dyan na I do not want hard copy. And then, yung second option, kapag kailangan nyo po ng hard copy na apostille PSA, ay piliin nyo po yung second. So, i-on nyo lang po or i-click nyo lang po yan para makareceive kayo ng hard copy ng apostille at saka yung inyong birth certificate or ng inyong kung ano man yung documents from PSA. And of course, meron po yung additional payments. Yung pa-apostille po is 200 pesos and then yung PSA is nasa 350 and then plus yung courier or yung LBC is nasa 300. So, total po ang babayaran nyo kapag isang document is 850 plus yung charge sa GCash. For example, 30 pesos kasi yung charge kapag magbabayad kayo via GCash. Samahan nyo ako mag-screen record para malaman natin yung step by step kung paano kumuha ng PSA at naka-DFA apostille na. Sa inyo pong browser, type nyo lang po yung, o search nyo lang po yung apostille.gov.ph. Ayan. And then, ito po yung front page na lalabas dyan. Meron na pong announcement that fully digital apostille for PSA, e-certificates, and CHED or ECABs. For PSA, ito yung website nila, psahelpline.ph. And ito naman yung 5 steps. First is order, visit DFA, OCA, Apostille for PSA certificate website or Apostille psahelpline.ph. Click order now and select your PSA certificate. And then, complete details, fill out the form, choose DFA apostille as purpose and indicate the country where the document will be processed. Verify and contact, upload a valid government-issued ID, and provide your email and mobile number. Pay the fee through the secure payment link which will be sent to your email. And then,
your PSA certificate will be a apostille will be sent your email. And ayun nga, kung gusto nyo ng hard copy, choose na piliin nyo yung option na gusto nyo ng hard copy. So, i-close lang natin yan. If ever na pupunta tayo dito sa website nila ng DFA, pupunta tayo for example dito sa book an appointment apostille, or pwede rin po dito sa register here for no appointment. Ayan, makikita nyo yung mga apostille services na walang appointment, DepEd, NBI, PRC, LTO, PNP, Marina, MICAV, or PSA, and then CHED. Ayan po yung mga walang schedule. So, pwede rin po ito yung i-click nyo, register for no appointment. And then, kailangan nyo pong mag-register dito sa Philippine Apostille Registration System. So, kung wala ka pang account, kailangan nyo po munang gumawa ng account. So, i-click mo lang po itong sign up para makagawa ka ng account. And then, ayan, mag-create ka lang, type mo yung name, last name, and then yung active email, and then gawa ka ng password mo. Then, click mo yung create account. Kapag meron kasi tayong account dito, ay mas madali nating itatrack or makikita kung ano ng status ng ating order. Once makapag-create ka na ng iyong account dito sa Philippine Apostille Registration System, ay, ayan, mag-login ka na. Type in mo lang yung email address mo and then password. And then, ito yung magiging account mo or yung dashboard. And then, kailangan mo nang mag-start for application. Click mo lang yung start application. And then, ayan, click mo lang yung I agree dito. Basahin mo na lang po yan. And then, pipili ka na kung anong documents yung kailangan mo. So, dito tayo sa PSA documents. Click mo lang po yan. And then, fill in yung basic information kung sino yung who is applying for. Kung ikaw yung applicant, piliin mo yung I am the applicant. And then, kung ikaw naman yung authorized representative, piliin mo yung I am authorized representative, and then lagay mo yung pangalan mo sa baba. And then fill up your applicant information, kung ano yung pangalan, ayan. And then, kung ano yung documents, details, for example, destination. And then, piliin nyo po kung ano yung certificate na kailangan nyo. For example, birth certificate, marriage certificate, death certificate, Senomar, or kung ano pong PSA documents. And then, kung anong country, saan pupunta, saan dadalhin, saan ipapasa yung documents. And then, for example, dito direct to DFA for e-apostille. So, digital copy only po ito is nasa 200 pesos po yung processing fee sa e-apostille. And then, yung birth certificate is nasa 300 plus processing fee. And then, kindly inquire with the end user whether a physical copy of PSA document you order is required. And then, if ever nga po kung kailangan nyo ng physical copy, ayan, dito sa baba, meron po kayong option. Yung first is, I wish to have my PSA document delivered to me. Or, yung pangalawa naman is, I do not wish to have a physical copy of my PSA. Ayan. If ever nga kung gusto nyo na i-deliver sa inyo, ayan, yung first one na lang po yun yung piliin nyo. And then, basahin nyo na lang po yung mga details dito. And, accept nyo lang po yung terms and condition. And then, click nyo po yung continue. Dalawa po yung box na checkan nyo or i-click nyo para mag-continue. And then, ayan, who are you requesting this birth certificate for? For example, for myself, ayan. Click nyo lang po yan. And then, fill up nyo yung information nyo. If ever kailangan ng representative, kailangan po, may requirements din po yan kapag representative yung kukuha or yung magre-request. And then, ayan, fill up nyo po yung mga details nyo, name, ayan, fill upan nyo na lang po yan, about your birthday, and then click nyo lang yung continue kapag okay na, and then, yung mother and father information, father's name, ganyan, last name, and then continue, and then yung mother naman, and then, ayan, fill upan nyo lang po, personal details lang po yan, and then, yung inyong
email address at saka mobile number. Kailangan po yan. Dapat active po yung email address. And then, if ever na mag-request po kayo ng physical copy, ayan, kailangan nyo po yung complete address. Kailangan tama po yung address nyo and yung mobile number para hindi mawala. And then, eto nga po yung fee or yung total na babayaran nyo. Yung PSA certificate fee is 300 pesos. DFA apostille fee is 200 pesos. Yung delivery fee is 350 pesos. So, total cost niya is 850 sa isang document pa lang po yan ha. Plus 30 pesos na charge kapag GCash po yung babayaran. And then meron ditong important payment instruction to ensure your request is processed successfully. This single payment must be settled through Landbank Biz or Link Biz portal only. So may mga payment options naman po yan. Click nyo lang po kung gusto nyo via GCash. Ayan, may optional naman. Kapag malinaw naman yung birth certificate nyo, okay lang na wag na kayong mag-upload ng inyong local registry copy. Click nyo lang po yung continue. And then, ayan, identification or identity verification. Ipiliin nyo lang po kung anong ID yung gagamitin nyo. And then, for example, Philippine passport. So, click nyo lang po yan. Yan ang po yung piliin nyo. And then, click proceed. And ayan, yung sinasabi ko po na liveness check or yung liveness verification. So, basahin nyo lang po yung details. So, kailangan po ay ikaw mismo or malinaw yung camera para malinaw din po yung pag-liveness check para ma-verify po kaagad ikaw. Then, start nyo lang po yan. And then, once after po na mag-verification is correct or done, so, may ma-receive po kayong payment reference. Check nyo po yung email nyo. Meron din po yung instruction. And then, kailangan nyo na pong bayaran para po ma-process kaagad yun o hindi ma-cancel yung inyong request. Once payment is done, meron po kayong ma-receive na email from DFA Apostille. Ayan, we would like to inform you that your PSA certificate with reference number is currently being processed. Sabi dito, within 1 day working day processing daw. Pero dahil Friday ako nag-request, ayan, May 23. So, May 26 na na-receive yung e-apostille ng birth certificate ng asawa ko. At ready to download na once ma-receive yung email na pwede nang i-download yung e-apostille kasama po dyan yung birth certificate na soft copy din. Ayan lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Good luck sa inyong visa application. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye!